Matapos buwagin ng Priority Development Assistance Fund o PDAF, maraming serbisyo ang apektado, lalo na ang tulong pangkalusugan at edukasyon. Dahil dito ay sinusulong sa Kamara ang panukalang dagdagan ng Internal Revenue Allotment ng mga lokal na pamahalaan upang maipagpatuloy ang nasabing mga serbisyo. Para sa detalye, Emil Carion. Naging isang tradisyon na para sa mga nasasakupan ng mga congressman at mga senador ang humingi ng suporta para sa mga medikal na tulong at ganon din sa scholarship para sa kanilang mga anak. Bahagi ng PDAF ng mga politiko ay ibinabahagi rin sa Philippine General Hospital, ang Philippine Heart Center, ang National Kidney and Transplant Institute at lahat ng mga DOH hospitals na pwedeng matakbuhan sa pangangailangang medikal. Para naman sa scholarship na ipinagkakaloob, ang mga mag-aaral ay nakatala sa mga state colleges at mga universities. Dahil ibinasura na ang PDAF o ang Priority Development Assistance Fund, ang mga ito lahat ay nawala na ngayon. Pero ang lahat ay hindi nagtatapos sa PDAF. Mayroong pag-asa para sa isa pang programa upang tugunan ang mga alalahaning ito. The victims of this whole events is really the individuals who need it, or the people who need it, because the alternative mechanism is not working right now. After this administration, because I think this administration is committed not to resuscitate the PDAF anymore. But whoever gets elected in 2016 will have to face up to the reality that existing mechanisms in the bureaucracy are not fully working to provide to the people. So, if things do not improve between 2014 and 2016, the next president will have to make a very hard decision. Si Buhay Party List Representative Lito Atienza ay nag-file ng bill para baguhin ang Local Government Code na magbibigay lakas sa LGU o Local Government Unit para taasan ang kita ng higit pa para sa kanilang mga nasasakupan. Sinabi pa ni Atienza na ang bahagi ng Internal Revenue Allotment o IRA ng pambansang pamahalaan ay hindi sapat para masakop ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo at maisama ang kalusugan at lalo na ang edukasyon. Bukod sa IRA, ang iba pang pinagmumulan ng pondo ng mga lokal na pamahalaan ay ang bayarin sa pagpaparehistro ng mga negosyo, real estate taxes at barangay fees. Ipinanukala rin ni Atienza na dapat lakihan ang bahagi ng mga LGUs sa karagdagang halaga sa buwis at mga franchise tax na ipinapataw ng national government. Sinabi ni Atienza, ang binuwag na PDAF ay maaari ring i-realign para sa mga LGU para masakop direkta ang mga gastusin sa medikal at pang-edukasyong gastusin. For the past so many decades, ang akala ng mga mayor, dispenser of all of these services. No, it should be the mayors and governors. But the system converted itself into the four-barrel patronage politics from congressmen's hands. Yun ang masamang nangyari sa atin. Mula sa report ni Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.